Okay, good morning po. Okay, tulad ng nai-announce ko kahapon, pagpapatuloy ho natin yung ating usapan ngayon. Ano po? Okay, teka, hanapin ko lang yung yung material na kailangan ko. Hirapan ako dito sa isa kong gadget. Boy, pakiayos na boy. Hindi ko napapakaray boy. Noong pong nakaraan, nung nakaraan na talakayan natin, dahil paliwanag ko po sa inyo yung tungkol sa ano ba yung redox signaling molecule. Nabanggit ko rin sa inyo na ito yung native na ginagawa ng ating katawan sa pamamagitan ng ating mga cells, particularly yung bahagi na kung tawagin natin ay mitochondria. At bumababa ang amount ng redox signaling molecule na napoproduce ng ating cells habang ang tao ay lumalaki mula sa puberty period hanggang sa maging adulto, hanggang sa maging senior citizen. Naipaliwanag ko rin sa inyo na yung redox signaling molecule, yun yung communication system ng ating mga cells. Pagka hindi sila nakapag-communicate, wala ho silang magagawang maayos na proteksyon sa ating katawan. Nabanggit ko rin sa inyo na ito pong redox signaling molecule na gawa ng ASEA Global, ay isang supplement na tumutulong sa atin para madagdagan yung ating redox signaling molecule sa katawan. Hindi po ito gamot, hindi ito alkaline, hindi ito minerals. Kaya hindi ito pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala tayong claim na ganyan. Ang tulong po na ibinibigay ng redox signaling molecule sa katawan natin ay dagdagan yung amount ng redox signaling molecule sa ating katawan na mababa na nga. Mapapataas sa pamamagitan nito sapagkat nakopya ng mga scientist, lalong-lalo na ni Dr. Gary Samuelson, yung parang kung paano ma-stabilize itong formula na pinag-aralan ng mga scientists sa loob ng 17 years. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung nakagawa ng paraan para ma-stabilize ito, ibig sabihin, yung formula niya, mapanatili niya sa magandang kondisyon na hindi nag-expire kahit isang taon. Yun po ay nabigyan ng Nobel Prize Award. Ngayon, pag-usapan natin yung mga pakinabang ng pag-inom ng redox signaling molecule. Meron pong tinatawag na 5 pathways or DNA pathways na natutulungan itong ating redox signaling molecule. Ang una, yung tinatawag na pinatitibay, pinalalakas ang immune system. Pangalawa, yung cardiovascular system. Yung pangatlo, yung gut system or digestive system. Pang-apat, minamanage niya yung tinatawag na inflammation sa loob ng katawan na nagiging sanhi ng mga maraming klase ng sakit. At panglima, inaayos niya yung hormonal imbalance. Binabalance niya. Lalo sa mga babae, yung mga hormonal issues, yung mga problema sa matres, problema sa ovaryo. Pero darating ho tayo dyan. Pag-usapan ho muna natin ngayon, sa loob ng 30 minutes, yung tungkol sa ating immune system. Pinatataas niya. Talakayan natin. Ano ba yung tinatawag natin na immune system? Ang immune system po, kung titingnan niyo sa Google, ang pagkakasabi dyan ay complex network of glands, organs, cells, substances, na talagang ang trabaho ay protektahan ng ating katawan. Immune system. Mga organs, mga cells, mga tissues, may lymph nodes, mga tissues, Kumbaga, kasi very scientific po ito,
Medyo mahirapan tayong unawain ito na mahusay. Pero hayaan nyo po na gumamit ako ng mga simple illustrations para ilarawan ito. Ano po? Sa kabuuan po, ang ating sistema ng imunidad ay merong trabaho. Ano yung mga trabaho niya? Unang-una, protektahan ang ating katawan laban sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng pagkakasakit. Pangalawa, kung may mga makapasok na sa katawan ng mga bakterya, mikrobyo, o namang uri ng substance or microorganism na pwedeng maging sanhi ng sakit, lalabanan niya yon. Lalabanan ng immune system. Pangatlo, kung ano man ang damage na nagawa na sa loob ng katawan ng mga pathogens na yan, mga sumisira sa ating mga cells, i-repair niya. At pangapat, kung ano man yung mga parang debris, di ba? Yung mga kalat na naiwan sa loob ng katawan nila sa pagre-repair, pag tinanggal na yung mga dapat i-repair, inayos po yan. Yan po yung trabaho ng ating sistema ng imunidad na binubuo, sabi nga natin, ng maraming mga bagay. Ngayon, para maging malinaw po, gumawa tayo ng paglalarawan, immune system, depensa ng katawan sa madaling salita. Sa ating pong pamayanan, merong iba't ibang grupo na ginagamit ang ating gobyerno para mapanatili yung depensa ng ating bansa, unang pamayanan. Mapanatili yung tinatawag na peace and order. Halimbawa po, sa barangay level, merong mga barangay tanod or barangay police. Sa mga munisipyo at syudad, merong mga police talaga. Yung National Police, PNP, Philippine National Police. Tapos, merong mga sundalo, may mga Marines, may mga forest rangers, mga mountain rangers, kung ano-ano pa. Pagdating naman sa katubigan, ang depensa ng bansa ay yung mga Coast Guard, yung mga Navy, at pagdating naman sa air, ang depensa naman yun yung sa Air Force, di ba? Lahat po ng yan, pag pinagsama-sama, yun po yung pinakadepensa ng ating bansa, o ng isang bansa. Parang sa ating, parang sa ating katawan na merong mga organs, mga tissues, mga cells, mga glands na siyang bumubuo ng ating immune system. Ngayon, balikan natin yung halimbawa natin, halimbawa sa barangay. Kung mapapansin niyo po ngayon, mas epektibo na yung serbisyong binibigay ng mga barangay tanod ngayon kaysa sa noon. Bakit? Kasi po meron silang gadget na ginagamit, yung two-way radio. Ay ako nga, nagdi-deliver ko sa mga barangay dito sa Limanan na mga two-way radio, nangungontrata tayo sa barangay niyan. Kasi nagagamit nila, halimbawa, yung nagro-ronda sa gabi, merong nandun sa, sabihin natin, nasa outpost ng tanod or sa barangay hall, tapos may mga nakatokan na nagro-ronda sila sa iba-ibang bahagi ng barangay. Pag may nakita silang problema, tatawag sila dun sa, sa base nila. Kasi may radyo sila Hindi na kailangan tumakbo para pumunta dun sa kampo o di kaya dun sa mga kasamahan nila. Halimbawa, may problema, hindi nila kaya, pwede silang tumawag doon. Pwede na lang kontakin yung ibang mga tanod na nagre-responde sa ibang bahagi ng barangay para magkatulungan sila na maayos yung problema. Ganon din po sa pulis, ganyan din. Ganyan din sa mga army. At sa lahat ng uri ng depensa ng Pilipinas o ng isang bansa. Napaka-importante po yung communication system. Para maagapan, pag hindi nila kaya, hingi sila ng tulong sa iba. Kung hindi kaya ng tanod, hingi sila ng tulong sa pulis. Pag hindi kaya ng pulis, hingi ng tulong sa mga sundalo. Parang ganun po sa loob ng ating katawan. Yung ating immune system, ganun po. Kaya dapat po epektibo yung usapan nila para magkaintindihan sila. At magawan agad ng paraan yung problema. Yun po yung punto na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ayan. Kasi pag wala pong magandang communication yung mga defense mechanism ng isang barangay, ng bayan, ng syudad, ng bansa, mahirap yun. Kaya nga daw naalala ko yung kwento na pagka naikwento daw po yung mga sundalo, ang isa sa pinakaiingat-ingatan ng grupo nila, yung may dala ng radyo.
na huwag mabaril, huwag matamaan para makakontak sila doon sa kampo nila, makahingi ng saklolo kung kailangan, makapagbigay ng impormasyon kung kailangan. Sa katawan po natin ngayon din, napaka-importante po yung communication system. Sabi natin, ang redox signaling molecule ay ang responsable sa communication system ng mga cells. Sila yung magsasabi na, o yung isang bahagi ng katawan na ganito, may problema na, tanggalin na yung mga cells, patayin na yon. Yung isang bahagi ng katawan, may mga cells na dapat nang i-repair kasi na-damage. Yung isang bahagi ng mga cells, kailangan nang i-regenerate, gumawa ng panibago. Sabi nga natin, kaya yung mga sugat ay gumagaling kasi gumagawa sila ng panibagong mga cells para itapal, i-replace doon sa mga na-damage na. Kaya napakalaga ho na yung ating immune system ay mapatibay natin. Kasi sabi ko nga, kahit na gaano kadaming gamot ang reseta ng doktor na kailangan naman talaga ng katawan, pero kung mahina po ang signaling molecule sa katawan natin, magkakaproblema po. Hindi nila magagamit na maayos yung mga gamot o yung mga sustansya ng pagkain na ipinapasok natin sa ating katawan. Kasi nga walang signaling molecule. Kaya ang ganda po na pag-isipin o pag-isipan natin na kahit hindi pa tayo nagkakasakit, dapat umiinom na tayo nitong redox signaling molecule. O doon sa mga beauty conscious, ano po, meron po itong anti-aging effect. Natatalakay natin ng mas malinaw pagdating doon sa talakay natin, pagdating sa glutathione. Alam niyo po ba, bigyan ko kayo ng kaunting kumbaga, pangunahing impormasyon, ano po. Pag umiinom po ng ASEA Redox Stabilized Signaling Molecule, yung pong kakayahan ng ating katawan na gumawa ng glutathione, yung tinatawag na master antioxidant, pwedeng mapataas ng hanggang 800%. Napakataas po yun, ano? Pero wag natin paghalu-haluin. Dito lang muna tayo sa ating immune system. Okay. Pagbigay pa ho tayo ng isang halimbawa tungkol sa trabaho ng immune system, ano po? Alam niyo po ba yung prinsipyo na nasa likod ng pagbabakuna? Marami ho, bibihira yung hindi nagpabakuna, lalo na yung mauso yung coronavirus na nagdala ng COVID-19, di ba? Bakuna. Ang prinsipyo po ng bakuna ay ganito. Yung isa po na binabakunahan, halimbawa, ang bakuna ay para sa COVID-19, ano po? Alam niyo po ba na doon sa ini-injection, meron doon bacteria or virus ng COVID na inilalagay? Pinaparalyze lang. Pinaparalyze lang. Bakit? Kasi ganito po. Sabi nga natin kanina, yung mga glands natin, organs, tissues, yun yung gumagawa ng mga depensa ng ating katawan. Ano po? Ngayon, ito pong ating thymus gland, yung dito sa bahagi ito ng ating dibdib. Ano po? Meron yan parang maliit na butterfly ang shape niya. Yan po ay thymus gland. Yan po ay nagpo-produce ng isang klase ng cell na kung tawagan ay T cells, thymus cells. Alam niyo po bang ginagawa niyan? Ang trabaho po niyan ay parang kung sa barangay, balikan natin ang barangay, saka ang mga bayan, sa kalunsod. Parang yan po ay mga patrolman. Rumuronda. 24 hours, may naka-duty sa araw, may naka-duty sa gabi. Sa lahat ng oras, may naka-duty. Anong gagawin? Ba't ruronda? Ganito po. Pag may nakapasok po na bacteria, virus, or anumang microorganism na pwede maging sarili ng pagkakasakit, yan po ang hinahanap niyan. Pagka nahanap po yan ng T-cell, magre-report siya ngayon sa thymus gland. Meron akong nakita. Kalaban, hindi ko to kilala. Magtatanong ng thymus gland. Anong description? Halimbawa, ito ba yung paghalimbawa lamang. Halimbawa, patrolman o di kaya tanod. Ang nakita ko 3. Malalaking tao. Mukhang mga armado. Tatanong ulit ng thymus gland, ano mga armas nila?
Parang ang tingin ko mga 357, mga 45 caliber, mga maikli lang. Bakit importante yun? Kasi po, base doon sa description ng nakapasok na kalaban sa loob ng katawan, ang thymus gland ay mangunguna sa paggawa ng sundalo ng katawan or antibody na may kakayahang talunin yung kalaban na namataan ng T-cells. Kasi nga meron kasabihan, hindi mo matatalo ang isang kalaban malibang kilala mo siya at alam mo kung paano siya lumalaban. Kaya nagre-report, may description. Di ba? Nagko-communicate yung T-cells doon sa thymus gland para makagawa ng panlaban ang katawan natin ng antibody na panlaban dun sa nakapasok na bakterya o virus man yan o iba pang bagay na magkukos ng pagkakasakit ng isang tao. Yun po ang prinsipyo sa likod ng bakuna. Ibig sabihin, halimbawa, coronavirus, yung solution merong virus ng COVID or corona na pinaparalyze lang siya, hindi naman siya makakapaminsala. Ang layunin lamang po, i-introduce sa loob ng katawan natin yung bacteria na yun o virus na yun para gumawa ang ating katawan ng mga sundalo na may kakayang harapin at talunin sakali mga magkaroon ng paglusob o pagpasok sa mas marami pang virus na ganyan. Yun po ang prinsipyo doon. Inuunahan na ng bakuna na lagyan ng mga anong ibig sabihin ng madaling paliwanag doon. Kung magkaroon na silang ideya, anong klase ng kalaban ang pinaghahandaan. Ganun po yung mga bakuna sa anti-polio, anti-TB, lahat lang mga bakuna, ganun po ang prinsipyo. Para makagawa ang katawan ng panlaban. Makikita nyo, communication system ng mga cells ang ginagamit po dyan. Tingnan nyo, yung mga binakunahan sa COVID, hindi naman 100% naligtas na hindi na magkaka-COVID. Ang sabi lamang nila, tamaan man, ay hindi na gaanong malalagay sa grabing peligro. Kasi nga may nauna na. Oo. Meron namang talagang lumakas yung resistensya nila. Bakit? Nakadepende po yun dun sa redox signaling molecule ng kanilang katawan. Kasi doon sila magre-react eh. Sila yung magre-react. Sila yung mag-uusap-usap. O immune system. Kasi mga cells yan eh. Ito, may kalaban. Ito yung paghandaan natin. Ito yung gagawin natin. Pagbagsak po ang level ng redox signaling molecule, halos baliwala. Kahit may bakuna na yan, hindi pa rin magiging epektibo ang depensa ng katawan. Kaya tinatamaan pa rin. Nagka-COVID pa rin. Kaya maganda po, lalo na ngayon, meron na naman daw, anong tawag nila doon, bagong strain ng COVID, yung flirt. Sabi nila flirt. Yung flirt, kung hindi ako nagkakamali, ibig sabihin ng flirt ay malandi, malandi. Kaya, kailangan naman nating paghandaan yun. At saka yung, ngayon yung COVID ngayon, sabi nga, mga naririnig ko sa balita, parang ordinaryong sipon na lang yan. Kaya mas lalo natin kailangan na uminom ng redox signaling molecule. Kasi ito yung pangunahing kailangan ng katawan natin para mapaayos yung depensa. Kasi ito yung communication system ng ating katawan sa mga cells. Parang ganito yan eh. Sabi ng isa nagpapaliwanag, alam nyo ba na ang mga cells natin nagtichismisan din? At yun po ay merong tinatawag na domino effect or cascading effect. Halimbawa ako yung chismosong cell. Gagawin ko, magkukwenta ko sa kapitbahay ko, katabi ko. Alam mo, meron tayong kalaban na dapat pagandaan. Yun naman isa, magkukwento na naman, palipat-lipat niya, ganyan tawag nila doon ay domino effect. Pero ito po, pag ininom natin, lahat ng ating mga cells, masusuplayan natin ang kailangan. Kung hindi man lahat, ang karamihan yan, masusuplayan natin ng redox signaling molecule. Ganon po ka-importante para mapatibay ang ating sistema ng immunidad or immune system. Isa lamang po yun sa mga bagay na naitutulong ng ating redox signaling molecule. Kaya nabanggit ko nga, nung nakaraan, nabanggit ko na halimbawa, ang sakit ng isang tao ay diabetic. Type 2 diabetes siya. Meron siya niyan.
Ulitin ko, sabi ni Dr. Ian Gasmin na taga Davao del Sur, ano po, ang pangunahing dahilan daw ng pagkakaroon ng diabetes, yung mga beta cells ng pancreas, yung pong beta cells ng pancreas, yung po yung gumagawa ng insulin. Yung insulin, siya naman yung pinaka-moderator ng glucose, ano po, at siya yung taga bukas sa cell membrane para ma-deliver yung mga nutrients na nasa anyo ng sugar, glucose kung tawagin, para ma-deliver sa mga cells. Ngayon, sabi ni Dr. Gasmin, ang pangunahing dahilan daw po ng pagkakaroon ng diabetes, namamaga, nagkakaroon ng inflammation yung mga beta cells. Kaya, hindi sila ngayon makapag-produce ng sufficient insulin na kailangan ng katawan. At ang malungkot na balita, wala pong available sa mga butika na anti-inflammatory na makakatanggal doon sa inflammation na mga cells ng pancreas. Ang meron, yung pang-control doon sa pagtaas ng blood sugar. Pero sabi nga natin, okay, maganda yun, nakakatulong po yun. Pero magagamot ba noon yung root cause ng diabetes? Malinaw po na hindi. Kasi yung pinakasanhi, inflammation. Hindi yung pagbibigay ng maintenance medicine para doon sa para mag-stable daw yung sugar. Kumbaga, yung approach mali sa kung ano ang kailangan. Kasi dapat yung sanhi ang inaayos, di po ba? Kaya po yung mga pagsisikap ng mga doktor, dahil wala naman silang available na gamot na magagamit dyan, kumbaga hanggang doon lang sa maintenance medicine. Ang malungkot umalita niya dyan, malungkot na katotohanan ganito po. Pag kayo po ay mag-take ng maintenance medicine, huwag po kayong aasa na kayo ay gagaling. Alam niyo po, ako yung nagulat ng ipaliwanag sa akin yan isang doktor na kaibigan ko rito sa Bicol. Ano po? Sabi niya, pag ang doktor nagreseta ng maintenance medicine, maging sa alta presyon man yan o sa diabetes, huwag kang umasang gagaling. Kasi parang binigyan ka ng medicine na ganito. Parang sinabi sa'yo ng doktora, parang sinabi sa'yo ng doktor sa indirectang paraan. Yan, nagulat ako, sabi niya. Parang sinabi ng doktor na yung sakit mo, alagaan mo yan. Sakit mo yan, alagaan mo yan. Ito yung gamot na gagamitin mo sa pangangalaga ng iyong sakit. Kaya nga maintenance medicine na niya, from the word maintain. Panatilihin. O para bang sinabi nga, panatilihin mo yung, yung sakit mo. Ito yung gamot na gagamitin mo sa pangangalaga. Nagulat ako, sabi ko. Oo nga, Kaya pala yung mga may alta presyon na nakadepende sa mga maintenance medicine, mga diabetic na nakadepende sa, nakadepende sa maintenance medicine, hindi talaga gumagaling. Lumalala ng lumalala. Ang mga doktor, alam natin yan na sila ay talaga nagsusumikap. Pero siyempre, kung ano lang yung available na nasa market na magagamit nila, yung ginawa ng mga laboratories, mga medical companies, yun lang ang talagang gagawin nila. Kaya nga po, yung isa sa may tutulong nito, itong redox signaling molecule po, redox stabilized signaling molecule, i-control yung inflammation na nangyayari sa katawan ng tao. Yung pong nabanggit ko na isang diabetic doon sa Digos, Davao del Sur, sorry po, medyo may lalamunan ko. Muntik nang maputulan ng paa na sinabi ng nurse, Dr. Gasmin, sabi niya, Dok, pwede ba wag muna natin putulan ng pa? Subukan natin gamitin itong redox signaling molecule. Sa madaling sabi po, gumaling, natulungan ng redox. Kasi may mga gamot naman siya Natulungan po siya. Hindi siya, mali yung termino ko, sorry na gumaling siya. Hindi ko ibig sabihin na ito yung napagaling. Hindi po. Siyempre, may mga reseta ng doktor. Tapos yung katawan din natin, siya yung nagre-repair, di ba? Tulong lang po ito. Tulong lang. Okay. O di, ngayon si Dr. Gasmin, nagre-recommenda na ng redox. Yung isang doktor naman, nakaparin ni Dr. Gasmin, na siya naman yung nagre-recommenda ng mga puputulan ng paa dahil sa diabetes, nagtanong daw kay Dr. Gasmin. Sabi, Dok,
O bakit wala ka nang nire-recommenda sa akin na puputulan ng paa? Sabi naman daw ni Dr. Gasmin, pasensya ka na, Dok. Wala gumagaling na kasi. Kaya hindi na nakakaabot sa iyo. namimiss na nung tagaputol ng paa. Yung pagputol ng mga paa ng mga diabetic. Kaya napakagandang balita po nito sa mga diabetiko. Ano po. Kung ako rin, nitong nakaraang pandemic na kung saan grabe din po yung sakit ko, talagang tumaas yung aking sugar dahil sa stress. Tumaas talaga ng gusto. At ako'y natakot kasi ayoko pong dumating sa punto na yung mabubulag na, mapuputulan ng daliri, mapuputulan ng paa, tapos sa bandang huli, mamamatay din. Kaya isang bagay po na nakatawag sa aking pansin tungkol dito sa redox stabilizing galing molecule ay yung maiwasan na yun. Ano po? Ayan. Kaya napakalaki pong tulong nito sa ating tinatawag na immune system. Pinalalakas nito yung depensa ng ating katawan para ang katawan natin magawa yung trabaho ng mga nasa kumbaga sa bahagi ng network of glands, organs, and tissues na kabilang sa sistema ng imunidad o depensa ng ating katawan. Napakagandang balita po yun. Napakaganda. Kaya nakapagbibigay ng pag-asa sa mga taong gustong gumaling. Ano po? Inuulit ko po, hindi po ito gamot. Pag umabit po kayo nito, tutulungan lamang ang katawan ninyo na mapaganda yung signaling system ng mga cells para mas lalo pa nilang mapatibay, mapaganda ang serbisyo nila. Sabi ko nga kanina, yung sa mga barangay tanod ng halimbawa, doon wala pang mga two-way radio, halimbawa may problema, kailangan pa merong isa na magsakripisyo, pupunta doon sa bayan, tatawag ng pulis kung kailangan ng saklolo ng pulis. Pero ngayon po hindi, sandali na lang, ikiklik na lang, tawag na, andun na, napakabilis ng responding, sabi nga. Ganon din po sa katawan natin. Yung pag-responde ng ating immune system, may kinalaman sa paglaban sa mga pathogens na nagiging sanhi ng pagkakasakit natin, ay napapabilis po. Dahil sa tulong ng redox signaling molecule. Kaya nga po sabi ko sa inyo, yung pong doktor, si Dr. Gary Samuelson, ay isa sa 8 matitindi, malulupit na mga atomic physicists sa buong mundo. Siya po ay nabigyan ng Nobel Prize Award dahil lang sa kanyang ginawa. Kaya sabi nila, ito raw po isang breakthrough. Ang ibig sabihin pala niya na isang napakahalagang discovery para sa ating health at lalong-lalo na sa cellular health na tinatawag. Sabi nga nila, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng magandang kondisyon ng mga cells at mamamatay tayo pag bumagsak na ang kondisyon ng ating mga cells. Kaya hindi natin gusto mangyari yun. Ano po? Gusto natin, habang pwede pa tayo makatulong sa ating pamilya, sa ating pamayanan, gusto natin mapaganda yung ating kalusugan para hindi tayo maging pasanin, hindi tayo maging liability. Sa halip, maging asset pa tayo. Ano po? Katulad ko, nung grabe po yung sakit ko, talagang grabe yung stress ko. Hindi ko matanggap na ako'y para bang inutil na. Wala nang magagawa kasi kahit tayong pagtayo, kailangan tulungan. Hindi na makakain. Laging kailangan may nakaalalay. Pero, unti-unti naman po ako nakabawi. Hindi doon sa mga reseta ng doktor na ininom ko kasi lalo akong mamamatay. Mga natural lang po yung ginamit ko. At nito namang makilala ko itong redox signaling molecule, dito naman po naging mas, kumbaga lumakas yung aking energy. Lumakas po. Kaya nakakapag-jogging na ng kaunti. Yung lang, slight lang. Pagkapatag, nakakapaglakad na ng medyo mabilis. Kasi nga po ito ay mga molecules, live molecules, na punong-puno po ng energy. Na pagka ininom natin, yung energy niya, tinatransfer na dun sa mitochondria na siya namang powerhouse. Kaya lumalakas po talaga. Nagiging maresistensya ang ating katawan. Kaya sa ngayon po, natalakay natin yung tungkol sa sistema ng imunidad. Hirap talaga yung paliwanag dito, pero sana po may napulot kayo magandang aral dito sa naipaliwanag ko sa inyo, informasyon. Sa susunod, ipagpapatuloy po natin yung pagtalakay sa mga bagay
na naitutulong ng ating redox stabilizing molecule sa ating katawan po. Ako po ay distributor nito. Ano po? Distributor. Ibig sabihin, pwede kayong umorder sa akin o pwede ko kayong matulungan kung paano kayo bilang sa grupo ng mga ASEA distributors or consumers. Ano po? Kaya para doon po sa mga gusto magkaroon ng business, pwede po kayo mag-inquire sa akin ito. At meron pa akong mga kasama na pwede magpaliwanag sa inyo tungkol doon sa marketing plan ito. Maganda pong negosyo ito. At ang kagandahan po nito, wala kayong kalaban sa market na product na ganito. Pagdating po sa tinatawag na cellular health or kalusugan ng mga cells, ito po ngayon yung number 1 sa buong mundo. Aprobado ng FDA, ng kosher, ng mga Hudyo, halal ng mga Muslim, at ng kung ano-ano pa. At ito po ay ipinamamahagi sa mahigit na 30 bansa sa buong mundo. Ano po? Ayan. Parami po. At dito sa Pilipinas, dito sa Naga City pala, Camarines Sur, mga ano lang, katapusan lang po ng March, na-introduce ito dito. At sa akin naman ay na-introduce dito, katapusan din ng March. Ayan. Kaya maganda na rin po, marami na rin akong nakikitang pagbabago sa aking katawan. Bagamat ang isa sa mga bagay na gusto kong maremedyohan, yung mga nalagot na mga blood vessels sa likod ng aking mata, para higit na maging malinaw ang mata ko, makatulong po na makapag-regenerate ng panibagong cells. At dito ako nabuhay ng loob sa paggamit ng redox stabilizing molecule. Okay po, na-consume na natin yung 30 minutes. Maraming salamat po. Kung may mga tanong po kayo, nakalagay naman dyan yung sa aking screen yung aking cellphone number. Kung gusto nyo higit pang makilalang product, pwede nyo po akong i-text o tawagan dyan. Kung di naman, ay sa mga comment niyo, kaya lang medyo mahirapan kasi pag marami ng comment, mahirap nang hanapin nyo na po. Yung number ko po, tandaan ninyo. At pwede nyo rin akong hanapin sa Messenger. Yung pangalan ko na Edgardo Picon yun, ang akin pong profile picture, yung nakabarong ako. Yung pong iba, hindi ko na ginagamit yun, kaya lang hindi ko alam kung paano i-delete. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Makikiusap lamang pa ako sa inyo. Paki-like po ninyo, paki-share, at kung pwede po, i-follow na rin po ninyo. At pagsisikapan ko po na 2 times a week, makapag-live tayo para magbigay ng karagdagang impormasyon may kinalaman sa pangangalaga ng ating kalusugan. At yung mga maririnig po ninyo rito, lalong-lalo na may kinalaman sa redox signaling molecule, baka hindi nyo po marinig sa iba. Kung gusto nyo pong i-research yung tungkol sa redox, hanapin po ninyo sa Google, magtanong sa Google, at pwede rin po sa YouTube. Hanapin nyo po sa Google o sa YouTube yung tinatawag na aseaglobal.com, yung pong company, at tingnan po ninyo yung mga testimonies nila doon kung paano ito nakakatulong sa napakarami natin mga kapwa-tao sa buong mundo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, siguro Lunes po, magsama-sama na ulit tayo sa ating live broadcast. Maraming salamat po.